Gusto mong mamasyal, sabi sakin ni Marvin, nang matapos siya makipag-usap sa telepono. Sige, sino nga pala yung tumawag? Umupo siya sa tabi ko sa may paanan ng kama, at hinalikan ang aking sentido. Si Wallace, tipid niyang sagot. Okay, magbihis ka na kaya hindi ka ba nilalamig? Nauutol kong wika sa kanya, ang lamig dito sa kwarto pero pinagpapawisan ako, masyado naman kasing nakaka-distract yung katawan niya. Ang abs Diyos ko, para siyang model ng bench sa itsura niya ngayon. Hindi mapaghahalata ang doktor, parang ayoko nang lumabas ng kwarto ngayon, gusto ko siyang yakapin na lang buong magdamag. Napatapik naman ako sa aking mga naiisip, feeling ko minamanyak ko si Dr. Marvin. Why? Masakit ba ang ulo mo? Napatingin naman ako sa kanya na halatang nag-aalala. Bumantong hininga muna ako saka nagsalita. Pwede ba Dr. Marvin magbihis ka naman? Mas lalo pa siyang lumapit sa mukha ko, na halatang inaasar lang ako. Why? Nakangisi niyang tanong. Kasi nakaka-distract Naiilang kaya ako. Pag-amin ko sa kanya sabay tayo ko sa pagkakaupo. Hinhila naman niya ang isang braso ko, kaya napaupo ako sa kanyang kandungan. Doc Marvin, tili ko. Niyakap naman niya ako ng mahigpit, at sinubsob ang mukha niya sa aking leeg. Ramdam ko naman sa aking pangupo ang ano. Hindi ko alam kung gaano yun kano, pero nasisiguro kung medyo ano yun. Napakagatlabi na lang ako. Let me hug you like this for 5 minutes, paus niyang wika. Hinayaan ko na lang siya, at niyakap din siya ng mahigpit. Pumunta kami ni Doc Marvin sa iba't ibang pwedeng pasyalan sa Cebu. Mamamangha ka sa ganda ng lugar dito sa Cebu, nag-enjoy naman akong kasama siya. Ito ang kauna-unahang araw na nakasama ko siya ng ganito katagal. Huli kaming nagpunta sa SM City Cebu, doon na lang kami nagpasyang kumain ng hapunan, bago bumalik ng hotel. Pagkapasok namin sa loob mismo ng mall ay pinagtitinginan na kami, lalo na ang mga kababaihan. Hindi na ako magtataka sa gwapo ba naman ni Dr. Marvin, sinong hindi magkakagusto sa kanya. Tatanggalin ko sana yung kamay ko sa pagkakahawak niya, nang pigilan niya ako. At mas lalo niya pa itong hinigpitan, kaya napatingala ako sa kanya. Bakit? Tanong niya habang naglalakad kami, at naghahanap ng makakainan. Wala naman. Ang gwapo dili. Guwapo pod ang babae. Wala bay uyab ang lalaki. Dili ba ka na si Dr. Marvin? Ngano nga ang kaubo niya lahiman? Mga iba't ibang salitang naririnig ko, habang nakatingin sila sa amin, na hindi ko naman maintindihan, kaya hindi ko na lang din pinansin. Pumasok kami sa isang resto, at pamwesto sa pinakadulo. Tinawag na niya yung waiter para umorder, siya na lang ang pinag-order ko ng pagkain namin. Magkatabi kami ng upuan, at nilalagyan niya ng pagkain ang plato ko kapag wala ng laman. Halos hindi ko naman malunok maigi ang kinakain ko, dahil sa sobrang lapit namin at ang isang braso pa nito ay nakasandal sa upuan ko, na parang nakaakbay sakin. Ang sarap nitong pasta nila dito, sabi ko para kahit papano mawala yung pagkailang ko sa kanya. Kumain ka lang para sa'yo talaga yan, tumingin naman ako sa kanya sa ngumiti. Para kang bata kumain. Pinunasan naman niya yung gilid ng bibig ko gamit ang hinlalaki niya, at sinubo niya ito na siyang kinagulat ko. Ano ka ba galing na sa bibig ko yan hinampos ko naman siya ng mahina sa kanyang dibdib. Ano naman? Naghalika na nga tayo muntik pa ako masamid sa sinabi niya, nagpalinga-lingga pa ako kung merong nakarinig sa kanya. Sinaman ko lang siya ng tingin na ikinatawa niya. Bago kami lumabas ng resto, ay nagpaalam muna akong magbabanyo, sasamahan pa sana niya ako, pero tumanggi ako hindi na rin naman siya nagpumilit, at hihintayin na lang ako sa labas. Pumasok ako sa isa sa mga cubicle, at pagkalabas ko ay nagulat ako nang makita ko si Dr. Trixie, na nakaharap sa salamin at naglalagay ng foundation. Wala masyadong tao sa loob ng banyo, at yung iba ay lumabas na, kaya tanging kami na lang dalawa ang natitira sa loob. Naghugas lang ako ng kamay, at lalabas na sana nang harapin niya ako at magsalita. Anong purpose mo, bakit ka pa bumalik? Mataray na bungad niya sakin. Bumalik ako dahil kay Dr. Marvin. Nang ginawa mo sa kanya. Talaga, pagkatapos ng lahat. Nangunot naman ang noo ko, na tila ba alam niya lahat ng nangyari sa amin ni Doc Marvin. Ano bang alam mo?
Alam ko kasi siya mismo ang nagsabi sakin, noong mga panahong wala ka ako ang naging sandalan niya, sakin siya tumatakbo kapag nalulungkot siya. Okay na kami tapos heto ka ngayon ginugulo mo na naman ang isip niya. Hindi ko siya ginugulo, siya mismo ang kusang naghintay sakin at alam ko yun. Alam kong kasalanan ko nang hindi ka agad ako bumalik, dahil may rason ako at naiintindihan niya yun. Anong sinasabi mong okay kayo? Sa nakikita ko ngayon parang hindi naman, matapang kong sabi sa kanya na ikinataas pa ng kilay niya. Dahil sa'yo mukhang masisira pa ang imahe ni Dr. Marvin. Baka hindi mo pa alam na kumalat na ang magazine, at kaming dalawa ang cover noon. Maaakusahan pa siyang two-timer, manloloko at iisipin pa nilang inagaw siya ng isang di hamak na katulad mo lang. Kung ako sa'yo lalayo na lang ako, at hihiwalayan siya kung ayaw mong mangyari yun. Sa tingin mo ba pag hiniwalayan ko siya, papayag siyang maging kayo? 1 taon akong nawala, bakit hindi mo pa rin siya nakuha? Nakita ko ang pagdilim ng mukha niya, at pagkuyam ng isang palad niya. Tumalikod na lang ako pagkasabi ko sa kanya noon. Naninikip ang dibdib ko sa galit at inis. Nakita ko naman si Doc Marvin na nakayuko, at hinihintay ang paglabas ko. Pinakalma ko muna ang sarili ko, bago lumabas para hindi siya makahalata. Nagangat naman siya ng tingin ng malapit na ako sa kanya, hinawakan naman ako nito sa aking bewang, at lumabas na ng mall. Tahimik kami sa loob ng taxi, at nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ko, kaya napalingon ako sa kanya. May problema ba? Umiling lang ako sa kangumiti. Hinilig naman niya ang ulo ko sa kanyang balikat, at naamoy ko pa ang kanyang pabango. Kahit na lumipas ang maghapon, ay hindi pa rin nawawala ang kanyang mabangong amoy, at ayoko nang umalis sa pagkakadikit sa kanya. Naalala ko naman ang mga sinabi kanina ni Dr. Trixie, nag-aalala rin ako baka nga masira si Doc Marvin. Nakarating kami sa hotel nang hindi pa rin ako nagsasalita, at tahimik lang simula nang umalis kami ng mall. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto, ay hinarap kaagad ako ni Doc Marvin, at hinawakan sa magkabilang pisngi. Kanina ka patahimik babe, may problema ba? Tell me, hindi ako sanay ng ganyan ka, mas gusto ko yung dating ikaw na kinukulit ako. Natawa naman ako sa itsura niya na parang bata, at nakanguso pa habang sinasabi niya yun. Bakit ka natatawa? Para ka kasing bata sa itsura mo Doc Marvin. Nakangiti kong wika sa kanya. Masasabi mo pa kaya yan kapag nasa ano nakita. Nanlaki ang mga mata ko at hindi na naman makapag-isip ng sasabihin sa kanya. Ganito ba talaga siya? Masyado yata siyang nagiging prangka ngayon. Ang masungit at napaka-cold na doktor na nakilala ko, ay napaka-pilyo naman ngayon. Hindi ako natutuwa sa biro mo At sinong nagsabi sa'yong nagbibiro ako? Ang lakas ng kalabog ng puso ko, mukhang magkakatotoo yata yung sinabi ni Leonard Nakatingin lang ako sa kanya, at seryoso rin siyang nakatitig sakin. Lumapit siya sakin at hinaplos ang aking pisngi. Hinalikan niya ako sa noo, mata, ilong at panghuli sa aking labi. Banayad lang ito noong una, at habang tumatagal ay nagiging mapusok na ang kanyang mahalik, at unti-unting naglalakbay na ang kanyang mga kamay sa aking katawan. Binuhat niya ako, at marahang inihiga sa kama, nang hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Naramdaman ko ang pag-ano ng kanyang dila sa aking bibig, na siyang ikinabulong ko. Saglit siyang tumigil at habol namin ang aming hininga. Pinagdikit niya ang aming mga noo, habang siya na may nakapabigat sa aking ibabaw. Mataman niya muna akong tinitigan, at hinaplos ang aking pisngi pababa sa aking mga labi. I love you babe, mahina niyang wika. I see lost in his eyes. If you're not ready yet, I'll wait. You know that I'm good at waiting, ngumiti naman ako at hinawakan ang kanyang pisngi. You don't have to wait Dr. Marvin, nakita ko ang kanyang pagkagulat, pero sandali lang yun at sinakop niyang muli ang aking mga labi. Mapupusok ang aming mga halik, at hindi ko namamalayang naibaba na niya ang dress na suot ko. Sunod niyang tinanggal ang suot kong ano. Pinatakan naman niya ng halik ang aking noo, at isiniksik niya ang mukha niya sa aking leeg. Kapwa kami hinihingal at naririnig ko pa ang parehong pagtibok ng aming puso. I am so in love with you Maybelline, bulong niya mula sa aking leeg.
Umayos naman siya ng pagkakahiga, at iniunan niya sa akin ang kanyang braso. Nakatalikod ako sa kanya, at yakap niya ako mula sa aking likuran. "Are you tired?" Tanong niya sa akin na medyo hinihingal pa. Tumango lamang ako sa kanya. "I'm sorry," hindi ko na kasi mapigilan, humigpit naman ang yakap niya sa akin, at pinapatakan ng halik ang aking balikat. Paano kung bigla akong mabuntis? Gosh! Ang bata ko pa, narinig ko ang mahina niyang pagtawa. "Sa tingin mo hindi kita pananagutan? Kaya ko nga ginawa ito, kasi ayoko nang umalis ka pa. Gusto ko dito ka na lang sa tabi ko, kung pwede nga lang gusto ko lagi kitang kasama sa ospital." Pinalo ko naman ng marahan ang kanyang braso at hinarap siya. "Hindi naman kita iiwan natatakot lang kasi ako." "Natatakot san?" Kita ko ang pagkunot ng noo niya. "Nagkita kami kanina ni Dr. Trixie noong nagbanyo ako." "Anong sinabi niya sa'yo? Bakit pa raw ako bumalik? Ginugulo ko lang daw yung isip mo, saka masisira ko lang daw yung image mo bilang isang doktor. Dahil ang alam ng mga tao si Dr. Trixie yung girlfriend mo." Napapikit siya at marahang bumantong hininga. "Don't mind her, siya ang may pukana noong sa magazine. Hindi ko alam na ayon pala yung nilagay niya doon, iyan ba yung gumugulo sa isip mo?" Hindi ako makapagsalita sa kanyang sinabi. "Trust me babe, okay. Wag mo nang isipin yun, ako na ang bahala doon. Basta dito ka lang sa tabi ko, wag ka na ulit aalis." Pagkasabi niyang yun ay niyakap niya ako, at hinalikan sa aking noo, at pagkuway sa aking mga labi. That night he claimed me 2 times. Nagtagal pa kami ng ilang araw sa Cebu. Dahil kailangan niyang tapusin ang seminar niya. Babalik na sana muna ako ng Manila, pero hindi niya ako pinayagan, sabay na lang daw kaming umuwi. Pagkatapos niya sa seminar, ay yayayain naman niya ako mamasyal, hanggang gabi na, sinusulit niya ang mga araw na magkasama kaming dalawa. Nagiging clingy na rin siya na hindi ko inaasahan, na magiging ganun siya. Sa totoo lang gusto ko ang pagiging ganun niya, pero makikitaan pa rin ang pagiging seryoso at masungit. Paminsan-minsan ay nakikita ko si Dr. Trixie, na masama ang tingin sakin. Lalo na't kasama ko si Doc Marvin, pero ipinagkibit balikat ko na lang ito. Nakikita ko pa na parang inaakit nito si Marvin, kapag wala ako sa tabi niya. Mabuti na lamang at hindi ito nagpapadala, at sinusungitan niya si Dr. Trixie. 1 buwan na ang nakalipas nang makabalik kami ng Manila galing Cebu. Halos araw-araw dumadalaw si Doc Marvin sa bahay para bisitahin ako. Nakilala na rin niya si Leonard na pansamantalang tumutuloy sa bahay. At si Leonard ay hindi makapaniwalang doktor si Marvin. Hindi raw kasi bagay sa kanya ang maging doktor, mas bagay daw siyang maging model. Kaya rin siguro kinuha siyang isang model ng magazine, ayon nga lang hindi maganda ang nakasulat doon. Papunta ako ngayon sa ospital para dalawin si Doc Marvin, at pinag-bake ko rin siya ng brownies, at dadalan ko rin siya ng niluto kong carbonara, kasi alam kong paborito rin niya yun. Hinahanda ko na ang pagkaing dadalhin ko, nang biglang sumama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako nang hindi ko malaman, kaya umupo muna ako sandali, at ipiinikit ko ang aking mga mata at sumandal sa upuan. "Box, okay ka lang?" Napamulat ako nang makita ko si Leonard, na papalapit sakin, at kita ko ang pag-aalala niya. "Okay lang Leonard, medyo nahilo lang ako, siguro dahil na rin sa init." "Hay nako Box, magpa-check up ka rin baka kung ano na yan." Umupo naman siya sa tabi ko at tinitigan ako. "Saka medyo namumutla ka." "Okay lang ako, napagod lang din ako siguro, pinagluto at saka pinag-bake ko pa si Doc Marvin para dalhin sa kanya to." Turo ko sa mga pagkaing hinanda ko. "Wow, grabe ka Marcelina, iba na talaga ang in love ah. May pagkain pa dyan sa ref, kumain ka na rin, saka dadaan din ako sa apartment ni JK mamaya. Sigurado ka bang okay ka lang?" Hinawakan naman niya ang aking kamay. "Okay lang ako, kaya wag ka nang mag-alala, saka siguro PMS iyang ta, alam mo na ganito ako kapag may PMS." Nakangiti kong sabi sa kanya. "Ay oo nga pala, ang art nyo naman kasing mga babae kayo kalorki." Natawa ako sa pagsasalita niyang may pagkamaarte. "Naks, iba ang ngiti natin Doc Marvin ah." Saad ni Wallace nang lapitan niya si Marvin, na kasalukuyang nasa nurse station, at tinitignan ang chart ng mga pasyente. Simula kasi nang dumating siya galing Cebu.
ay hindi na maalis ang kanyang mga ngiti, bumalik na ulit siya sa dati na laging nakangiti. Minsan ay sumisipol pa ito, kapag dadaan sa nurse station na ikinakataka ng marami, dahil ibang Dr. Marvin ang nakikita nila ngayon. Sa pagiging seryoso ay nakikita na nila ang ngiti nito, mula sa pagiging masungit at nagiging jolly na rin ito, at nakikipagbiruan na. Iba talaga ang epekto ng maligno, di ba Nurse Gina? Baling ni Wallace kay Nurse Gina, na ngayon ay natatawa. Oo nga Dr. Wallace, totoo ngang nagbabalik maligno na si Dr. Marvin. Sinakyan naman nito ang mga biro ni Wallace, at nakitawa na rin ang ibang mga nurse. Maligno talaga, kunot noong tanong ni Marvin sa kanila. Oo bro kasi hindi ka naman ganyan dati, kaya na maligno ka ng pag-ibig ni Maybelline, natatawang tura ni Wallace pati ng mga nurse. Nahinto lang ang pag-uusap nila nang dumating si Dr. Trixie. Ang saya nyo ah, nagkatinginan naman ang mga nurse, pati na rin si Wallace at Marvin. Naku nausag, bulong naman ni Nurse Yvette at inirapan lang ni Dr. Trixie. Can I talk to you Doc Marvin? Okay let's go to my office. Naunang naglakad si Marvin, kasunod naman si Trixie. Hay nako ano na naman kaya ang kailangan noong nuno sa punso na yon, ani Nurse Gina. Nuno sa punso talaga, nakangiting tanong niya kay Nurse Gina. Paano kasi Doc Wallace panira siya ng moment eh. Yan yun na, sige kayo baka biglang mausag si Marvin, bumalik na naman siya sa dati gusto nyo yun. Magiging monster na naman siya, natatawang sabi ni Wallace sa mga nurse. Puwera usog Doc Wallace, biro naman ni Nurse Yvette na ikinatawa nila. Anong pag-uusapan natin? Panimula ni Marvin nang umupo na siya sa kanyang swivel chair, at si Trixie naman nakaupo sa harapan ng lamesa ni Marvin. Have you already read the article? Nasa internet ka kasama si Maybelline, anong iisipin ng mga tao sa'yo? Alam mo naman na kilala ka ng doktor di ba? Gusto mo bang masira yun? I don't care about that, wala akong pakialam kung anong iisipin nila sakin, as long as na nasa tabi ko lang si Maybelline, kakalimutan ko ang lahat para sa kanya. You're crazy Marvin. Yes baliw na nga ako. And how about me? Kita kay Trixie ang pamumula ng mga mata nito. What about you? Nakakunot na tanong nito kay Trixie. Alam mong mahal kita Marvin, at handa akong gawin lahat dahil sa pagmamahal na yon. Bakit ba napakahirap sa'yo ang mahalin ako ha? Doon na pamatak ang kanyang mga luha. Alam mo noong una pa lang na si Maybelline lang talaga. Naging honest ako sa'yo para hindi ka masaktan, at ayokong umasa ka. Okay sige, let's see Marvin kung hanggang saan niya kayang ibigay ang pagmamahal din niya para sa'yo. Tumayo na si Trixie at mabilis na lumabas ng opisina ni Marvin, at padabog na isinara ang pinto. Napasandal na lang si Marvin sa kanyang upuan, at napahilot sa kanyang sentido. Excuse me po, tatanong ko lang kung nasa office niya si Dr. Marvin. Tanong ni Maybelline kay Nurse Yvette na nasa nurse station. Ay ikaw pala Maybelline, masayang bati nito nang makita siya. Andoon sa office niya, kaso maya-maya ka na pumunta baka mausag ang kagandahan mo eh, biro nito kay Maybelline na ikinataka naman niya. Nakita naman nila na papalapit si Dr. Trixie sa kinaroroonan nila. Tinignan naman nito ang hawak niyang paper bags, para kay Doc Marvin. Pagkwaydam ako ang tingin niya kay Maybelline. Ang swerte naman ni Dr. Marvin may tigahatid ng pagkain niya, wika ni Trixie na nakataas ang isang kilay at nakahalukip-kap. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo Doktora, may diin niyang sabi dito. At lalagpasan na sana niya ito, nang hawakan siya nito sa braso, napangiwi pa siya dahil sa sakit. Tingnan natin kung hanggang saan niyang pagmamahal mo sa kanya, saka lang siya binitawan ni Trixie, at lumakad na palayo sa kanila. Nako Maybelline okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nurse Yvette. Okay lang ako, habang hinihimas niya ang kanyang brasong nasaktan. Huwag mo na sanang sabihin kay Doc Marvin ang nangyari please. Sige Maybelline, pasensya ka na sa kanya, ipokrita talaga yun eh. Ngumiti lang si Maybelline at nagpaalam na pupuntahan muna si Marvin, nasa tapat na siya ng pintuan ng opisina ni Marvin, nang makaramdam siya na parang naduduwal, kaya napatikip siya sa kanyang bibig. Ano bang nangyayari sakin? May nakain lang siguro ako. Ipinagkibit balikat na lang niya ang kanyang naiisip. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob. Nakita niyang nakaupo si Marvin sa swivel chair at nakapikit.
Bago siya lumapit ay tinitigan muna niya ang gwapo nitong mukha. Ang gwapo talaga kahit nakapikit, yung mga labi my gosh. Hinding-hindi ako magsasawang halikan iyon, napailing-iling siya sa kanyang mga iniisip. Maya-maya'y damilat si Doc Marvin at ngumiti nang makita siya. Hi, bati ni Maybelline. Nilapitan naman siya ni Marvin, at hinapit kaagad siya nito sa bewang at siniil ng halik. Doc Marvin, pinalo naman niya ito sa braso, para tumigil sa paghalik. Namiss kasi kita eh. 2 araw lang naman tayo hindi nagkita eh. Kahit na namiss pa rin kita. Nakangiting wika niya kay Maybelline. May dala ako para sa'yo. Pinakita naman niya ang dala niyang paper bag. Pinag-bake kita ng brownies, saka pinagluto kita ng carbonara. Pinatong ni Maybelline sa lamesa ang dala niyang pagkain. At isa-isa niya itong inilabas. Kain ka na. Gusto ko ikaw ang magsusubo sakin. Dr. Marvin, hindi ka na bata. Please. Inilapit pa nito ang mukha niya kay Maybelline. Oo na po, habang sinusubuan ni Maybelline si Marvin, ay nakahawak naman ito sa kanyang bewang, at panay naman ang halik sa kanyang balikat. Gusto mo? Alok ni Maybelline at hawak nito ang brownies. Umiling lang si Marvin. At nang isinubo naman ni Maybelline ang isang brownies, ay bigla na lang kinuha ito ni Marvin sa kanyang bibig, gamit din ang bibig niya na ikinagulat naman ni Maybelline. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Pinalo naman niya ito sa hita, at tinaasan ng kilay. Akala ko ba ayaw mo? Ayoko nga, gusto ko galing sayo. Hindi siya nakapagsalita, at napakurap-kurap lang sa sinabi ni Doc Marvin. Doon ka matulog sa kondo ko mamaya. Ha? Bakit? Ngumisi lang si Marvin kay Maybelline, at hinalikan siya sa pisngi. Nako Dr. Marvin alam ko na yung mga ganyan eh. Namiss lang naman kita, hindi mo naman yata ako namiss eh, nakangusong wika ni Marvin. Syempre namiss din kita, kaya lang tinitigan lang muna niya si Doc Marvin. Ang sarap naman niya, ay ang sarap niyang titigan. Hey babe, napapitlag siya ng pamitik sa ere si Marvin. Pupunta muna ako sa apartment ni JK. Mahigit 1 buwan na ako nandito, pero hindi pa ako nakakapunta sa kanya. Okay, gusto mo bang samahan pa kita? Hindi na, kaya ko naman saka hindi na rin kami madalas nagkikita ni kuya, minsan gabi na umuwi tapos minsan naman may lakad. Every weekends na nga lang kami nagkikita noon feeling ko may date na yon, mahabang litanya ni Maybelline kay Marvin. Hindi pa ba nasabi sa'yo ni kuya mo? Napaayos naman ng pagkakaupo si Maybelline, saka hinarap si Marvin. Ang alin? Kung sino dinidate niya? You mean kilala mo? Tumango lang si Marvin sa kanya. Na-excite naman siya malaman, kung sino ang dinadate ng kuya niya. Sino siya? At bakit hindi niya sinasabi sakin? May himig na pagtatampong tura ni Maybelline. Sasabihin din niya sa'yo yun, maghintay ka lang bumubuelo lang yun, wika niya habang hinahalikan niya ang balikat ni Maybelline. Pakiramdam tuloy niya para siyang nag-iinit sa ginagawang yun ni Marvin. Babe, I miss you, bulong nito sa kanya, habang patuloy pa rin ang paghalik nito sa kanyang balikat, pataas sa kanyang leeg. Napapakagat-labi na lang siya sa ginagawa ni Marvin sa kanya. Doc Marvin. Yes babe. Paus niyang sabi. Pupunta na lang ako mamaya sa kondo mo, nauutol na wika naman ni Maybelline. Napatigil naman si Marvin sa paghalik sa kanya, at tinitigan si Maybelline. Okay babe, sabihin mo kung pupunta ka na, para sunduin kita sa apartment ni JK. Okay, hindi pa siya tapos magsalita, nang sila na siya ni Marvin ng halik na ikinalaki ng mata niya sa gulat. Hawak ni Marvin ang kanyang batok, para mas lalo pang idiin ito sa kanyang mga labi. Naging maalab ang kanilang halik, na hinto lamang nang bumukas ang pinto, at tumambad si Wallace, kaya naitulak kaagad ni Maybelline si Marvin. Oh no, sorry naman bro, may innocent eyes, sabay nitong tinakpan ang dalawang mata. Wallace, wala ka bang kamay para kumatok? Inis na saad nito sa kanyang pinsan. Sabi ko naman kasi sa'yo mag-lock ka na, kapag nandito si Maybelline alam mo namang hindi ako marunong kumatok. Sabay upo nito sa sofa na katapat lang nila, at tinitigan sila ng parang nakakaloko. Pinamulahan naman si Maybelline, dahil pangalawang beses na sila nakita ni Wallace. Para hindi kayo ganyan, why don't you get married?
Sasagot na sana si Marvin, nang si Maybelline ang una nagsalita. Wala pa sa plano namin yan, saka inaayos ko pa yung restaurant na tinayo namin ni Leonard sa States. Napataas naman ng kilay si Marvin, habang nakatingin siya kay Maybelline, na tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ng kasintahan. Napao naman si Wallace, habang pinagmamasdan ang dalawa. So wala ka pang balak talagang pakasalan ako? Hindi naman sa ganun Doc Marvin, ang ibig. Okay, hindi na niya pinatapos ang sasabihin ni Maybelline, nang biglang tumayo si Marvin at lumabas ng opisina. Sabay namang nagulat si Wallace at Maybelline sa tinuran ni Marvin, kaya sinundan niya ito. Doc Marvin, sandali lang. Ngunit diretso lang ito sa kanyang paglalakad, na animoy hindi siya naririnig. Ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Hindi pa rin siya nito pinapansin. Babe naman, doon na napahinto sa paglalakad si Marvin. Kahit si Maybelline ay nagulat sa kanyang sinabi. Dahil yun ang kauna-unahan na tinawag niya itong babe. At napansin niyang nasa harap pala sila ng nurse station, nakakahiya. Napayuko na lamang siya, pumihit naman paarap si Marvin, at naglakad palapit sa kanya. Anong sabi mo? Ang alin? I mean yung tawag mo sakin. Babe. Napapikit si Marvin at muli siyang tinitigan. Say it again please. Babe, wag ka nang magalit. Niyakap siya kaagad ni Marvin, at hinaplos nito ang kanyang buhok. Ang sarap pakinggan. Napangiti naman si Maybelline sa sinabi nito. Marry me please, wika nito habang yakap pa rin siya. Kumalas naman si Maybelline sa pagkakayakap, at tinitigan si Marvin. Ngumiti siya at marahang tumungo. At dahil sa kasiyahang naramdaman ni Marvin, hinalikan niya ito sa mga labi at nakalimutan nilang nasa tapat lang pala sila ng nurse station.